Dalawa na lang. Una, sapagkat tayo ay maganda ng mas maraming kaldero kasi lola, pagbalik natin. Kung hindi man bukas sa Lunes, magdadala tayo mga kadena upang isarado na ang House of Buaya. Pagkilang muna natin si Tatay Rane Lodovico. Siya ay konsyal at boses ng mga mayan, hindi naman sa lungsod ng Quezon City, kundi mismo bilang mamamayang Pilipino. Nandito na po si Tatay Rane. Mga kababayan ko, gising na! Ito po ang pinakawalang hiyang administrasyon sa ating kasaysayan. Dito natin napatunayan na ang isang namumuno, pagka ito po ay adik, wala po talaga tayong makukuhang magandang resulta o pagmamahal sa atin. Nakakalungkot po dito mga nakaraang araw, nakiusap ang adik na si Bongbong Marcos kay Senador Marcoleta. Sinabi niya, Senador, naniniwala ako sa integridad mo, sa paninindigan mo. Kaya nakikiusap ako sa iyo na umpisahan mo na ang pag-iimbestiga sa mga korap na congressman at iba pang mga politiko. After a week, si Tatay Rane po, konsyal sa lungsod ng Second District ng Quezon City. Bilang pangako ng ating na presidente, sa mga malaking barangay ng Quezon City at Liga ng mga barangay. Siya mismo ang bumaluktot Sa sinabi niya. sa kanyang sinabi. Yes! Tama po yan, Tay. Kay Chief PNP Torre, ganun din ang sinabi niya. Panindigan mo, General Torre, tama ka. Nasa iyo ako. After ilang araw, palibhasa adik, Yan. Bumaliktad. tinalikuran ang batuig at ang sinunod ang ahas niyang asawa. Eh, tama! Tama! Alam niyo po, kababayan ko, 120 million Pilipinos, sinasamantalahan lang tayo ng mga iilang politiko. Ngayon po, ang tunay na problema ng bayang ito ay ang ating Bongbong Marcos na adik. Tama po yan, Tay. Tama po yan, Tay. Dito ko po lagi ko sinasabi, nung kapitan pa lang ako ng Barangay Batasan Hills, maraming adik, maraming baluktot, maraming iskalawang na pulis. Tinayuan, ipinaglaban ko ang aking mga kabarangay. At muli ko sinasabi, ang mga adik dapat din namang tulungan.
Sa Quezon City nga, ang biktima ng droga, ang tawag namin dyan, health problem na. Mga kababayan ko, Like pa more and subscribe po. ilang pangako pa ba Ang antayin natin. ang gusto nyong marinig? Ilang bigong pangako? Yes. Dito natin mapapatunayan City Councilor po yan. tama Lungsod ng Quezon. Quezon City. si President Duterte na ang salot sa bayang ito, salot sa pamilya ay droga. Yes, tama po. Tama. Pag may adik ka membro ng pamilya, lahat kayo mamumroblema. Tama. Tama po. Tama. Pag wala nang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw. Correct. Pero itong adik na presidenteng ito, naiiba sa lahat ng adik. Dahil cocaine ang tinitira. Ang tigas kasi ng ulo nating Pilipino. Sinabihan na tayo na may problema ang Bongbong Marcos na ito. At yung problema na sinasabi sa kanya, adik siya, hindi lang naman ngayon yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya lang tayo mga Pilipino, maawain tayo. Mahilig tayo magbigay ng second chance. Dahil naniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Pero ang problema ng pamilyang ito, never na nagbago. Pinagbigyan na ng mga mayang Pilipino na ibangon niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero dahil adik nga, hindi lang sa cocaine ang problema, pati na sa pera ng bayan. Adik na nga, alter pa sa asawa. Buti sana kung mistisa ang asawa. Putang inang yan! Ano pa bang katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito po, panahon na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ay, kaya ano? Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang iyaan, mga anomalya at pagnanakaw sa pera ng bayan. Kayong lahat dito, ninakawan tayo ng pamilyang ito at ng mga congressman na to sa pamumuno ng walang hiyang Speaker Romualdez na yan. Ano pa ba ho ang gusto nyong mangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad. Inaayawan na tayo. Yung South Korea na, binabawi na ang pagpapautang sa atin dahil baka, hindi baka, kung hindi nanakawin na naman nila.
kababayan ko, wardya ka man, pulis ka man, ordinaryong tao ka man, lahat tayo nagbabayad ng VAT. Yung mga VAT na yan ang ninanakaw nila. Ano pa ho ba ang pahirap na kailangan natin para magising tayo? Kunat sa pulba, eto ba tayo mga Pilipino, kahit nung panahon pa, dinabayani natin si Jose Rizal na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino. Sana po, magising na tayo, alang-alang pa lang sa anak at sa susunod na henerasyon. Almost 19,000 na politiko against 120 million. Ang tunay na salot ng bayang ito, kaming mga politiko. Lord, kunin nyo na sana kami lahat. Pakiusap po, tumatayo ako rito bilang isang tatay ng aking mga anak. Ang aking bunso, abogada. Ang pangalawa ko, doktora. Ang panganay ko, kasama ko ngayon, graduate na at may apo na ako. 67 years old na ako. Pero bakit nandito ako? Dahil mahal ko ang bayan ko. At ipaglalaban ko ang mga kababayan ko. Ang pagbabago po ay kailangan nating lahat ng pagkilos. Tandaan nyo ang kasabihan kung ano ang tinanim natin sa ang ating inaani ngayon. Nagpapabayad kasi kayo sa eleksyon. Sa halagang 1,000, halagang 1,500. Kahit hindi nyo kakilala, binoboto nyo pa. Tingnan nyo ngayon yung mga congressman ninyo. Nanakaw! Nanakaw! Bakit mo ba din? Visit ka! Pag magtanakaw ang ama, magnanakaw na rin ang membro ng pamilya. Gusto nyo mo ba mabaon na tayo? Baon na ho tayo sa utang. Pero bakit hanggang ngayon, titip balikat pa rin kayo para hinihintay nyo na may magbayad sa inyo, kaya sasama kayo sa rally. Lord, alam po namin, Panginoon, na binigay mo sa amin ang bayang ito. Kailangan lang po siguro namin suriin ang puso ng bawat Pilipino. Kayo po nandito ngayon, alam ko lahat tayo may dala-dalang problema. Simpleng problema, bigas, pagkain, pamasahe. Bahay na lubog.
Sabog sa baka. Kung matino ang presidente natin, titino rin ang kanyang mga tauhan. Pero hindi sila umuadjust. Ang krisis ng bayang ito, leadership crisis. Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? Hindi. O baka naman, Bodo lang. hinihintay na matuto tayo, magising tayo para patansigin natin ang adik na presidente, ang adik na nakatira sa Malacanang. Ayan! Si Marcos! Pagsikin! Tulugin ang bahay! Oo, pwede. Tingnan niyo po ang ating mga congressman. Palitan na! Palitan na! Mamaya palitan ka walang alam. Ibabalik na si Cheese. Alam nyo, lahat tayo rito ay ibabaon at ibabaon kung hindi natin imugulat ang puso at isip natin. Tama! Parang awa na po ninyo. Mahalin natin ang bayan natin. Mahal namin! Kung mahal natin ang bayan natin, bakit hindi natin ito ipinaglalaban? Malaban kami! Ulitin mo kami! Kulang pa po ang tinataya niyo. Ako po, mataas ang respeto ko sa ating mga kapulisan. Ako ho, ang committee chairman ng Peace and Order sa City Council. Alam ng mga pulis kung paano ko sila sinusuportahan. Kaya ako po ay nakikiusap sa hanay ng kapulisan para sa bayan. Tumindig po tayo Tama! para sa bayan natin po. Tumindig tayo! Habang hindi tayo kikibo, pagsasalita, kikilos, itong mga makilang-kilan na buhaya, ito po ay lalamon sa atin. Kayong mga nanonood, lumabas kayo. Labas! Labas! Sinong komportable kinalalagyan. Kailangan kayo ng bayang ito. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Lumabas ka sa cellphone! Nasa atin ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ay Marcos ang gaba! Isa na lang po ang pakiusap ko sa lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon. May pagmamahal pa po ba kayo sa bayan? Iniisip mo ba ang pamilya mo na ngayon pa lang hirap ka ng magtagulo? Ikaw, sir, mamang pulis, alam ko, respeto namin ang sagisag ng uniforme nyo. Pero may tungkulin din kayo sa bayang ito na ipaglaban nyo ang tama. Takot din sa ganitong
sa mga Gen Z, sa mga Gen Z, sa mga kabataan, tingnan nyo ang inyong mga magulang. Di ba hirap na? Hirap na si tatay na makainip kayo. Hirap na itaguin ang pag-aaral nyo. Samantalang obligasyon ng gobyerno na tulungan kayo. Bakit hindi kayo naabutan ng tulong dahil magnanakaw ang aming presidente? At magnanakaw ang presidente, magnanakaw din ang kanyang mga kawalin. At dahil alam ng mga congressman na magnanakaw ang presidente, kaya sila ay nagnakaw na din. Sino ang kawawa? Ang mga ordinaryo taong bayan. Ang gobyerno ay binubuo ng pamilya. Obligasyon ng gobyerno tulungan ang bawat miyembro ng pamilya. Pero dahil adik ang namumuno sa atin, walang pakialam sa taong ordinaryo. Ito po ang huling bibigkasin ko. Ay, kuya, ate, tingnan mo ang sitwasyon nyo. Tingnan nyo ang itsura ng tatay mo. Tingnan nyo ang nanay nyo. Tingnan nyo ang mga kapatid nyo. Putang ina, tingnan nyo ang buhay ng mga congressman. Putang ina, tingnan nyo ang anak ng mga district engineer ng DPWH. Putang ina natin lahat pag hindi pa tayo nagising. Magising na kayo! Magising na kayo! Magising na kayo! Magising! Pagpasensyahan nyo yung binibitawag kong salita. Tama yun! Okay yun! Dahil nakikita ko ang inyong pagiging. Kaya, ano ba ang inihintay nyo? Kuya, ate, para sa inyo ang ginagawa namin dito ngayon sa EDSA. Sumama sa pagkikilos! Sumama sa pagkikilos! Samahan nyo kami para sa henerasyon nyo. Ituloy ko! Ayun ang ginagalaban namin. Ate, kuya, matanda na si tatay at si nanay. Panginoon, ipuin mo po lahat ng mga naghihirap ngayon. Amen! Paghilawin niyo po sana ang mga puso ng mga mayak Pilipino. Amen! Ipuin niyo po sana ang mga nakakaangat na umiral ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Amen! Dahil sa Lord, presidente.
na si BBM. Marcos resign! Kunin mo na si Speaker. Romualdez resign! Romualdez resign! Kunin mo na ang mga kurap na congressman doon